May nakita lang ho ako. Ito mga kababayan, itong nakita ko is sabi nila DPWH daw na mga box itong binabalot eh. Ito tinignan ko lang ho, no. Eh kahit anong sipat ko ho, mga kababayan, kahit anong sipat ko, eh hindi ko makita kung DPWH. Ba kayo nga magsabi, ayan, lakihan ko. Oh, lakihan ko. Sabihin nyo nga, yung nasa loob ng bag ng Vice Presidente, o ayan, Office of the Vice President, eh, yan po ba yan, o? Yan po ba ay box ng DPWH, mga boss chief amo, sir? Na ibinalot, nirepack, no, tinakpan, nang mahalin natin ang Pilipinas na merong ano yan, sa gilid niyan may truck ng Office of the Vice President. Ano? Ganyan po ba? Eh, siguro. Eh, DPWH. Ano yan? Nirepack nyo lang? DPWH. Kasi talagang ang DPWH, ano eh, sikat na sikat ngayong mga panahon. O, DSWD, totoo ba na DSWD, yung mga kahon na yan, yung mga food box na yan, mga bossing, galawang kawatan, sabi ni Shiro Kansaki. Kasi naman, mga kababayan, itong pinost nung channel siguro ito, Sara Amoy Putok. Grabe naman kayong magpangalan ng channel ninyo. DSWD. Sorry naman, no, naghahalo na DPWH at DSWD. Ganito pag wala kang ambag sa ganito pag wala kang ambag, DSWD daw po na box, palitan mo na lang ng plastic ng OBP, galawang magna daw. Oh. Kayo magsabi mga bossing kasi hindi ko ano eh. Oh, DSWD po ba ito? Yang mga box na yan? Eh kung DSWD ho yan, naku po. Eh grabe naman ho kayo. Tapos papalitan ninyo yung pangalan nyo, parang nakaw ano na yan, parang nakaw proyekto na ho ang tawag dyan, mga bossing. Diba? Parang nakaw proyekto na. Kaya nga, sa Pilipinas ho, mga kababayan, hindi ko naman ho sa nila lahat. Pero yung sasabihin mo na, oy, nako, eto, ganito, ganyan, hindi nyo dapat linalagyan ng pangalan nung kusino man ang nagproyekto niyan. No? Hindi uubra sa atin yun, mga kababayan. Eh. Bakit to? Posible hong manakaw eh. Ano? Posibleng sabihin ng ibang mga ano, eto, ako ang nagpagawa niyan. Eto, ako ang nag-ano niyan, nag-donate niyan. Eto, ako ang may proyekto niyan. Yung pala eh, yung mga nakaraan na. Kaso ang nakasulat lang kasi eh, galing sa pera ng mamamayang Pilipino. Hindi ho pwede. No, meron pong mga politikong iba na ang gagawin no, mga kababayan, lalagyan nila ng pangalan o kagaya niyan. Kung sakalin man na talagang DSWD, itong kahon na ito, tapos nire-repack nila, eh parang agaw proyekto yan. Nakaw proyekto pagka ganyan ho. Di ba, sabi ni Shiro Kansaki, Addictus Rex, pwede kayang isend ito kay Yusek? I-abolish na yang sa Senado. Oh, di ba? Ganito, oh. Tapos alam ko may isa pang litrato yun, eh. Hindi ko lang nakuha eh. Dalawa yung pinasa ko, saglit lang ha. Eto pa, isa. Pinapakita. Ayan, oh. Ewan ko kung ano yung pinapakita dito sa picture o sa litrato na ito. Saan ba yun? Tignan nyo ho. Kung sino to. Di ko alam kung sino. Si BP Sara ba yan? Namimigay ng mga box na yan? Na pinalitan ng OBP? Oh. Hindi ko alam kung sino yan. Sino ba yan? Kayo ay naka-sombrero, naka-shades eh. Mukhang hindi na. Vice Presidente ba yan? Ayun oh. Talagang nandun yung box ano? Oh. Anyway, komento nyo na lang po mga boss chief amo sir kung ano ang tingin nyo dyan. Kung talaga bang yung DSWD na box o yung food box nila tapos nirepack, nilagyan ng although walang nakasulat na Office of the Vice President, pero kita may isang litrato may isang litrato na nandoon yung Office of the Vice President na truck. Hanapin ko ha para mas sure tayo. Para sigurado yung sinasabi natin. Ito, hindi pala truck.
yung mismong sasakyan nila. Sino yan? Kayo magkomento dyan kung sino sa tingin nyo yan. O, ito yung isang picture. O, ito yung isang picture. O, mahalin natin ang Pilipinas, Office of the Vice President. Yan, meron pala nakasulat, Office of the Vice President. Doon. Ano yun ko nga? O yan, kayo na lang ang tumingin. Tapos mag-video kay Lustay. Sabihin mo, guys, surprise, nagre-repack ako, mag-vlog ka. Sabi ni Malu si Ron. Alisin ko na ho, mga kababayan. Ngayon naman ho, mga bossing, sana tayo. Nako, eto muna tayo kay Manong Chabit. Maboka si Manong Chabit ngayon. Maingay si Chabit ngayon. Ha? Bakit to? Baka makulong. Baka malapit na makulong. Pati ho si Atty. Claire Castro, binabanata na din ho. Ang tawag pa, aso daw na bayaran. Di ba? Pakinggan ho natin si Manong Chabit. Nung isang beses mga kababayan, nung EDSA nila, di ba? Pumunta si Manong Chabit doon sa EDSA. Nakita ko 2 bus yata yung nandoon na pag-aari ni Manong Chabit. Paano ko masasabi pag-aari ni Manong Chabit? Pagkalaki-laki ho nung picture niya doon, 2 bus, baka higit pa nga ho. Di ba? Baka higit pa nga ho, andyan na po si Ma'am Princess Paris, mga kababayan. Ano ba pinupunto mo dito? Sabi ni Chamburlong, wala. Nang bubisit lang kami ng mga DDS. Tapos tapos end of the month, susweldo ako. Sasabihin niya na naman, bayaran si Mark Ramos. Susweldo ako kay YouTube. Eto, si Manong Chabit. Trolls. Mga trolls daw. Binabanatan daw si Manong Chabit. Doon pa lang sa mga bossing. Sa EDSA pa lang sinigawan to Sinigawan to. Kurakot. Ang akala ho yata niya, ang isisigaw sa kanya, Chabit. Akala niya ho yata, panahon ni Erap Estrada ho. Mga bossing, nakalimutan niya, panahon ni Bongbong Marcos na ngayon. Paglabas gaganong-ganon pa biglang sinigawan, kurakot. Wala na, hindi nakapagsalita yung matanda. Dumiretso na yata, umuwi doon sa Corinthians. Sabi niya, may bahay daw siya. Eto, bumabanat. Banata mo nga, Chabit. Sige nga, sabihin mo. Tingin ko kung kaya mong paniwalain yung mamamayang Pilipino. Gusto nyo yan, marami akong sasagutin. Dahil inatake ako nung nagpunta ko sa Roma, mga trolls. Inatake naman daw siya. Hindi, nagre-reaction lang naman kami. Yung bigla mong pagsabi na dapat si Bongbong Marcos ay mag-resign na. Nag-ano lang naman kami doon, nag-reaction lang naman kami doon. Di ba? Kasi mga bossing, bago niya sabihin yon,